Hello mga ka-happy growers! Welcome sa ating YouTube channel. Ako po si Dom Galimba at ito po ang plant tissue culture practical and simplified setup, no? And technology. Ngayon, ang i-discuss natin, it's all about somatic embryo ng coconut. So, itong coconut na to, actually this is makapuno, no? So, makapuno with a K, not C, because it's makapuno is also originated from the Philippines, kaya it must be K. So shout out kay Ma'am Erlyn Darillo. Siya po yung number 1 na nagbigay na itong makapuno for us to do embryogenesis or somatic embryogenesis here in Harvest Tissue Culture Laboratory. So i-combine natin yung parehong technology ninyong dalawa po, ni Ma'am Rillo and ni Sir Ray, para masubukan kung magiging maganda ba yung magiging results ng ating embryogenesis. So, by the way, ito yung gagamitin natin, ito yung usual na ginagamit nila for sa somatic embryogenesis, no? This is actually a seed coat na ng fruit ng makapuno. And then as you can see, meron tayong tatlong bilog dyan, no? Or yung mga pores niya. So, mapapansin nyo, sa taas na pore, we call it endosperm plug. And then yung dalawa naman na parang maitim na pores is we call it plug pores naman, no? So, sa loob niyan, meron tayong endosperm, which is yun yung flesh ng coconut. And then kung may mapapansin kayo, yung may parang kulay dilaw na namumuong bilog dun sa loob ng coconut na hindi makapuno. We call it apple naman. Yes, apple yung tawag nila, no? So, ayun, ang kailangan lang natin kunin dito is the embryo dun sa pagkukunan nating endosperm plug dito. So, we're just using, instead of stainless steel na pangkuha mismo talaga, naggawa ako ng improvise na pangkuha, no? It's just a syringe, no? Tapos meron lang akong pangkuko para at least, ayan, kuko, ayan. Para at least, mas madali ko siyang maitusok at mas mabilis ko siyang maisak, no? And then we do the sterilization process for this, and we plant this in our specialized culture medium made by our Mr. Rayong. So asahan nyo guys na hopefully magawa natin ng maayos to, and makita natin kung capable din tayo sa gantong pagtatanim, no? Kasi it's one of the let's say sabihin na rin natin na makakatulong para sa mga Pinoy na magkakaroon na rin tayo ng plantation na makapuno. Hopefully, kung sakaling mag-succeed tayo sa gantong technology na ilalapat natin dito sa makapuno. Okay? So, stay tuned guys. So, we are now extracting the embryo. They call it plumule, no? Pero yung plumule, naka-attach pa siya dun sa embryo. Bale, ngayon, ang ginagawa nila, ini-scrape off nila yung kapal ng endosperm ng makapuno. So, yung ginagawa currently ngayon, ni Miss Vanessa, ni Sir Raymond. And then, ito na po yung na-extract natin na mga embryos. So, sa loob ng embryos, sa bawat embryo na yan, andyan yung plumule. Yung plumule, it's actually, sobrang liit, no? Kailangan ng microscope para makuha dito. Pero we have to try alternative and simplified technique para at least maitanim namin to ng ayos at ng aseptic, meaning wala tayong contamination. Okay, bale yan po yung extract ni Sir Raymond from the endosperm ng makapuno. So sa loob po niyan, andyan yung ating embryo. So ang gagawin lang natin, instead na gagamit tayo ng mga other equipments or tools, kamay lang para at least mas control namin yung pag-extract ng embryo. So, take the honor, Sir Alfred. Transfer na po sa maliit na container. So, ready na po tayo for next step, sterilization using our bleaching agent plus our plant preservation solution na
na-invent po natin para mas mapabilis at maging safe yung pag-sterilize natin. PPS is also available in Harvest Agribusiness Corporation Pasig branch lang po. Yun. So let's start. Okay, after sterilization, we're going to take out the explants or the embryo and transfer it in the sterile petri dish. Now, our tissue culturist, Sir Alfred Gamboa, will then transfer all the explant into another sterile petri dish. So, the reason why he transferred it into another sterile petri dish is just to neutralize the pH from the bleaching agent. So using a smaller percentage or amount of bleaching agent, it must be cleaned up and neutralize its alkalinity and then transfer it into another sterile petri dish. So, and then after that, is going to take out the plumule from the embryo. So yung plumule kasi sobrang liit niya, no? Actually hindi siya masyado nakikita ng naked eye, lalo na masyadong maliit yung growing point na kailangan natin. So we suggest to cut it by half para at least may tanim natin kasama mismo yung growing point. Yun. Anim ba yan? 5. 5 po? 4 pala. Okay na to, no? Tapos yung dalawa, buo ko na lang. Ito, wala na to. Tanim mo na rin yan. Ayaw eh. May BEP naman tayo eh. Ayun guys, bale ang ginawa nila ngayon is they are transferring na ng mga explants natin or yung mga in-extract natin from the endosperm na mga growing points or embryo going to the medium. So we have two staffs na gumagawa ng makapuno natin. So makapuno or coconut, anything basta in relation dun sa gantong process is almost the same lang naman eh. Pero we'll see, no? Kasi since ang pinaka-main concern namin ngayon eh masyadong maliit yung plumule. We call it plumule, yung pinakakailangang kinukuha dun sa embryo na growing point na ipapakalos natin. So kinuha na muna natin yung pinaka-malaki na part, kung maghahinati lang natin sa gitna yung embryo para nandun pa rin yung plumule. So after that, once na nagkaroon na siya ng sign of germination, that's the time na doon na tayo magkakandak ng panibagong research for the media kung saan siya nababagay na plant growth hormone and at the same time kung anong specific media na mas mapapabilis siya bukod sa Murashige Skog medium. So yun po ang possible na pwede natin gawin. So, ayan.
po ang mga tissue culturist natin. Mga galing po yung dalawang yan. Meron pa tayo doon sa Halahala. Isa sa mga nagpo-produce din ng mga high value crops. So, thank you guys and hope you enjoy our video vlog.